Birthday po kasi ng mama ko ngayon. May nagpadala ng cake sa kanya. Dadalhin ko po dapat sa papa ko yan eh. Ang industriya ng sining at telebisyon sa Pilipinas ay binayaan ng maraming mahuhusay na individual na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa larangang ito ay si Sheena Camille Quiambao Prats, kilala ng publiko bilang isang mahusay na aktres, host at tagalikha ng digital na nilalaman o content creator. Ang kanyang pangalan naging kasing kahulugan ng dedikasyon at tibay ng loob sa gitna ng mga hamon ng buhay. Mula sa kanyang kabataan bilang isang tanyag na batang bituin hanggang sa kanyang pagtanda bilang isang huwarang ina at asawa, ang kanyang paglalakbay sumasalamin sa totoong esensya ng isang matatag na Pilipina. Isinilang si Camille Prats noong 20 ng Hunyo 1985 sa Maynila at siya ang ikalawang anak ni Daniel Rafael Prats at Alma Quiambao Prats, kung saan ang kanyang ina ay nagmula sa bayan ng Macabebe sa lalawigan ng Pampanga. Lumaki siya sa isang pamilyang may malapit na ugnayan sa industriya ng showbiz dahil siya ay pamangkin ng mga dating aktres na sina Mia Prats at Nadia Montenegro at kapatid ng kilalang aktor at direktor na si John Prats. Sa kanyang edukasyon, pumasok siya sa OB Montessori para sa kanyang mababang paaralan bago lumipat sa ABS-CBN Distance Learning Center para sa kanyang mataas na paaralan upang mapagsabay ang kanyang pag-aaral at maagang karera. Kalaunan, kumuha siya ng kursong marketing sa Thames International Business School at noong taong 2007 ay nagtungo siya sa United States upang mag-aral ng Early Childhood Education at Montessori Teaching sa lungsod ng Los Angeles, California. Ang kanyang solidong pinagmulan at edukasyon ang nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon upang harapin ang masalimuot na mundo ng sining. Nagsimula ang kanyang karera sa telebisyon noong taong 1992 nang sumali siya sa sikat na patimpalak na Little Miss Philippines sa programang Eat Bulaga na ipinalabas noon sa lungsod ng Maynila. My name is Sheena Batista Camille Quiambao Prats. I am Miss Onion. I thank you. Ang kanyang likas na galing at kagandahan ay agad na napansin ng mga producers na nagbukas ng pinto para sa kanya upang maging bahagi ng pambatang palabas na ang TV ng ABS-CBN. Ang kanyang pinakamalaking break sa industriya ay dumating noong taong 1995 nang gampanan niya ang pangunahing karakter sa pelikulang Sarah, ang Munting Prinsesa, na hangos sikat na kwentong pambata. Ang pelikulang ito na kinunan sa iba't ibang lokasyon kabilang ang bansa ng Scotland ay naging isang napakalaking tagumpay at nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakasikat na child star ng kanyang henerasyon. Dahil sa kanyang natatanging pagganap bilang isang batang nagpapakita ng katatagan sa gitna ng pang-aapi, naging tanyag siya sa buong bansa at patuloy na nakakuha ng mga pangunahing papel sa mga sumunod na taon. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng kanyang karera mula sa pagiging isang batang sikat patungo sa mga seryosong papel bilang isang dalaga. Noong taong 2006, nagdesisyon siyang lumipat sa GMA Network kung saan mas lalo pang lumawak ang kanyang mga proyekto, kabilang ang pagganap sa teleserye at pagiging host ng mga talk shows. Sa kabila ng kanyang malinis na imahe, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya na karaniwang ibinabato sa mga personalidad sa industriya. Ang isa sa mga naging usap-usapan noon ay ang kanyang biglaang pag-alis sa bansa patungong United States noong taong 2007 na nagdulot ng iba't ibang spekulasyon sa mga pahayagan tungkol sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, hinarap niya mga isyong ito ng may dignidad at pinatunayan niya na ang kanyang pag-alis ay para sa kanyang pag-aaral at paghahanda sa isang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang magulang. Ang isa sa pinakamatinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman ng kanyang unang asawa na si Anthony Linsangan. Nagpakasalang dalawa sa isang sibil na seremonya noong 5 ng Enero 2008 sa Albertson Wedding Chapel sa Los Angeles, California at sinundan nito ng isang kasal sa simbahan noong 5 ng Marso 2010 sa Sanctuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Subalit ang kanilang maagang pagsasama ay naging puno ng kalungkutan ng masuri si Anthony na mayroong isang uri ng cancer sa ilong at lalamunan. Matapos ang mahigit isang taon ng pakikipaglaban sa sakit, pumanaw si Anthony noong Setyembre 23, 2011 sa St. Luke's Medical Center sa Global City, Taguig sa edad na 31. Ang pangyaring ito ay nag-iwan ng malaking dusa sa aktres na sa murang edad na 26 ay naging isang byuda habang nag-aalaga sa kanilang maliit na anak. Ang kanilang unang anak na si Nathaniel Cesar Linsangan o mas kilala bilang si Nathan ay sinilang noong 24 ng Enero 2008. Sa kasalukuyan, si Nathan ay isa ng ganap na binata matapos siyang magdiwang ng kanyang ika-18 kaarawan noong Enero 25, 2026. Si Nathan ay kasama pa rin na aktres at naninirahan sa kanilang tahanan sa Pilipinas.
Noong 6 ng Hunyo 2026, opisyal na nagtapos si Nathan sa mataas na paaralan sa Life Academy International kung saan ibinahagi ng aktres ang kanyang labis na pagmamalaki sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag sa social media. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama sa murang edad, lumaki si Nathan na isang mabuting anak sa ilalim ng gabay ng kanyang ina at kanyang pangalawang pamilya na nagpapakita ng magandang ugnayan sa loob ng kanilang blended family. Bukod sa mga emosyonal na pagsubok, nakaranas din ang aktres ng hamon sa kanyang physical na kalusugan na naging dahilan upang sumailalim siya sa isang medical na operasyon. Noong Oktubre 2023, sumailalim siya sa isang operasyon upang tanggalin ang isang cyst o bukol na matatagpuan sa kanyang paa. Ayon sa kanyang mga pahayag noong Nobyembre 14, 2023, ang nasabing cyst ay nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang mga pang-araw-araw na aktibidad, partikular na sa kanyang mga regular na ehersisyo at physical training. Ang pagsubok na ito ay kanyang ibinahagi upang magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga taga-subaybay tungkol sa kahalagahan ng disiplina at unti-unting pagbabalik sa malusog na pamumuhay matapos ang isang medical na pamamaraan. Ang kanyang mabilis na pagaling ay naging patunay ng kanyang determinasyon na pangalagaan ng kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang taon ng pagiging mag-isa, muling natagpuan ng aktres ang pag-ibig sa piling ng kanyang dating kamag-aral noong mababang paaralan na si John Yambao na mas kilala bilang si VJ Yambao. Nagpakasal ang dalawa noong Enero 7, 2017 sa isang magandang seremonya na ginanap sa Naomi Sanctuary Resort sa Balete, Batangas na isang ari-arian ng pagmamay-ari ng pamilya Prats. Si VJ isang Filipino-American na negosyante na nagbigay ng bagong pag-asa at matatag na suporta sa buhay ng aktres. Noong 9 ng Enero 2026, ipinagdiwang ng mag-asawang kanilang ika-9 na anibersaryo ng pagsasama sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong tradisyon kasama ang kanilang mga anak na nagpapakita ng kanilang patuloy na matatag na relasyon. Sa kanilang kasalukuyang pagsasama, biniyayaan sina Camille at VJ ng dalawang anak na sina Nola Camila Yambao at Nolan Yambao. Bukod sa kanilang dalawang biological na anak at kay Nathan, kasama rin nila sa kanilang tahanan ang anak ni VJ sa kanyang nakaraang relasyon na si Ice na itinuturing na rin ng aktres bilang isang sariling anak. Ang pamilyang ito ay kilala sa industriya bilang isang magandang halimbawa ng isang blended family na nagkakaisa at nagmamahalan ng walang pagkakaiba. Ang pinakahuling malaking proyekto ng aktres telebisyon sa Pilipinas ay ang seryeng Mami Dearest na ipinalabas sa GMA Network. Sa nasabing serye na nagtapos noong Hulyo 2025, gumanap siya sa isang natatanging papel na nagpapakita ng kanyang kapanahunan bilang isang aktres. Matapos ang proyektong ito, opisyal na nagpahayag ang aktres noong Hulyo 2025 na magpapahinga muna sa pagtanggap ng mga mahabang teleserye na nangangailangan ng maraming oras sa taping. Ayon sa kanya, ang desisyong ito ay bunsod ng kanyang kagustuhan na maging isang ganap at hands-on na ina at asawa. Dahil ang mahabang oras ng trabaho sa set ay naglalayo sa kanyang mga lumalaking anak. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang lumalabas bilang panauhin sa iba't ibang programa ng kanyang home network gaya ng TikTok Clock, kung saan ang kanyang mga nakatutong eksena ay naging viral sa social media noong huling bahagi ng taong 2025. Sa kasalukuyan, si Camille Prats ay nananatili sa Pilipinas kasama ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang mga pangunahing pinagkakaabalahan ngayon ay ang paglikha ng mga digital na nilalaman sa pamamagitan ng kanyang mga podcast na Staying Afloat at Kami ang Inyong Mga Mars, kung saan tinatalakay niya ang mga paksa tungkol sa pananampalataya, pamilya at kalusugan. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na tagumpay hindi lamang sa inusukat sa dami ng mga parangal sa sining kundi sa tibay ng pamilyang binuo sa ibabaw ng pagmamahal at pananampalataya.